the loose toy that we're going to review for today. This one is Gorr from Marvel Legends Thor Love and Thunder movie. Ito yung may kasamang buff. Yan, yung paa ni Gorr. So I got this loose, so wala na siyang box, and let's check muna yung pinaka-details niya. Ang ganda ng mukha niya, oh. So this one is portrayed by Christian Bale. Makita niyo yung details, oh, sa pinaka-head niya. Ang ganda. Kamukha naman ni Christian Bale kahit pa paano. Ayan, ganda pa ng mga skin marks niya dyan. Ganda. Even yung mga nails niyo. Ang ganda ng pagkakagawa. Then yung kanyang white figure. Ayan. Sa likod. Sa likod niya, yan ang pinaka-itsura ng tape niya. Ayan. Okay, so para sa articulation dito ni Gorr, yung head niya naro-rotate yan 360. May look up siya na ganyan. Good. Ayan yung look down niya. Ganda rin yung look down niya. Yung hands niya, meron siyang Creed moment with arms wide open. Ayan. And of course, naro-rotate yung shoulder niya dyan, 360. Meron siyang bicep rotation dyan. Yung kanyang elbow bend, maganda rin. Elbow bend niya, double jointed din. Wow, ganda. Double jointed yung elbow niya. So, ang ganda ng pagkaka-fold dyan. And then, sa hands niya, naro-rotate din niya ng ganyan. May up na ganyan, and may down din na ganyan. Sunod na articulation niya is dito na sa kanyang abs, wherein pwede siya mag-ab crunch ng ganyan. And then may sideways na ganyan, naro-rotate din yan 360. Next is sa paa niya, pwede rin siyang mag-Van Damme split. Yan, hindi lang buo kasi nakaharang na itong kanyang pinaka-skirt dito. Napunit pa yata yung sa atin. Ay, napupunit yung sa atin. Wow. Pwede mo iangat ng ganyan. Yung paa niya, but masyado pang matigas yung plastic dito ng skirt niya. Siguro kung mas manipis to ng konti, medyo makakaya niya mag-high kick pa ng mas mataas. And then yung back kick niya, halos wala na. May nakaharang ba? Yung butt flap niya doon, nakaharang na. And then, meron namang rotation din yung kanyang pinaka-thigh part dyan. And ang mas okay lang dito sa kanyang legs is at least double jointed. Ayan, hindi lang gaanong kita because of the skirt na meron siya. Pero, ayan, double jointed. Meron sa baba ng knees and meron din sa bandang taas ng knees. Sayang lang din yung pagka-double joint niya kasi nga, parang di mo ganun mamamaximize yung pagka-double joint ng knees kasi sana mas malambot pa ng konti talaga itong kanyang mga capes para hindi gaanong nagiging hindrance sa articulation. Anyway, dito pa sa kanyang paa, naro-rotate yan and may up na ganyan and down na ganyan yung pinaka-paan niya. And para sa kanyang accessories, paghawak niya yung kanyang Necron sword, dito lang sa right hand kasi sa kabila naka-open palm yung kamay niya. Ginawakan niya, yan. Okay naman. Nahawakan niya naman yung kanyang Necron sword. Ayan, no. O, diba? Mas astig yan. Pag ganyan. Angas din, maangas din. Maganda rin maganda rin siya. Now, para sa height, ang height niya is around 6.5 inches. Maganda dyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating Masterverse Viking He-Man. We also have here our TO version, Marvel Legends Hulk, McFarlane Doomsday, another Marvel Legends Thor, Toy Biz Beta Ray Bill, and our Hammond Collection, Dr. Ellis Sattler. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail a loose Gorr from the Thor Love and Thunder Marvel Legends, ang price range niya is around 600 up to 950 pesos. Depende na lang again kung kaninong seller kayo makakuha ng loose na Gorr. There you have it now guys, na ang ating loose Marvel Legends from the Thor Love and Thunder movie, Gorr, the God Butcher. For me, nagustuhan ko lang din yung design niya other than mura ko lang din kasi siya nakuha dahil loose na nga siya pero brand new naman kasi nakalagay pa to sa clamshell nung nakuha ko siya. Wala lang talaga siyang box. And I'm super satisfied naman sa kanya, even yung mga details niya ang ganda. Tapos yun nga, importante sa akin yung kahawig niya kahit pa paano yung artistang gumanap which is si Christian Bale. And with all the details na ginawa sa kanya, okay na okay naman sa akin. Na medyo downside lang sa akin is kung gaano katigas yung plastic ng mga
mga tela niya because these are all cloths supposed to be. So, I'm planning right now kung i-customize ko siya at bigyan ko na lang siya ng talagang totoong textile para sa kanyang costume. Pero, di ko pa sure kung talagang itutuloy ko yun. As of now, plano pa lang naman. Pero, maganda rin. Astig talaga itong God Butcher natin dito.